Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bokasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito naman po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay ating makakasama si Father Ronaldo Guzman mula sa Missionaries of Our Lady of La Salette. Magandang gabi po, Father Ronald. Magandang gabi din, Father Randy, Carlo at Earl. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay at tumutugon sa bukasyon. Upang simulan ang ating bahaginan ngayong gabi, pangungunahan ni Brother Earl ang opening prayer at ang pagbasa ng Ebanghelyo ni Carlo. Alalahanin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa gabing ito na kami ay muli niyo na namang pong tinipon upang mapakinggan ang mga kwento ng iyong pagtawag. Ang iyong kaparaanan ng pagtawag ay di maaarok ng sanlibutan sapagkat di ka lamang tumatawag dahil sa lakas, kagalingan at talentong mayroon ang bawat isa, kundi dahil sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Puspusin mo po kami ng iyong biyaya, nang sa gayon kayo po ay mangusap sa aming bahaginan. Basbasan mo rin po ang lahat ng sumusubaybay sa amin ngayon, at patuloy mo pong papag-alabin ang aming mga puso upang kami magsumikap na tahaking ang landas na patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Ang pinakatakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo'y tinuturing na alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang sino mang hingin ninyo o anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Sa mga nagdaang online usapang bokasyon po natin, napakinggan natin ang kwento ng pagtugon ng isang relihiyosang madre, ng ilang mga seminarista, at sa gabi pong ito ay atin namang mapapakinggan ang kwento ng pagtugon sa bokasyon ng atin pong panauhing pari mula sa Missionaries of Our Lady of La Salette. Siya po ay walang iba kundi si Father Ronaldo Guzman. Magandang gabi po muli, Father Ronald. Magandang gabi ulit, Father Randy, at sa mga kasama natin at sa lahat ng sumusubaybay sa gabi ito.
Bibigay ko po ang pagkakataon sa inyo, Father Ronald, para sa inyo pong pagbabahagi. Hindi madaling tumugon kung isipin. Pero sa kabilang banda, madali ding tumugon, pero mahirap ipagpatuloy ang pagtugon. Sabi nga, maaring madaling papasukin ang pag-ibig, ngunit panatiliin ang pag-ibig ay hindi ganoon kadali. Ang bukasyon ko ay nagsimula sa karanasan sa buhay, sa lugar ng Tondo, sa Santo Niño de Tondo. Bagamat ang pamilya ay lihitimong taga San Pedro Laguna, dahil sa pagkakasakit ng aking ama, kami ay napilitang pumunta sa Maynila habang naiwan ang aming tahanan sa Laguna. Kung saan ang aking ama ay nagkasakit at kami ay tumira sa aming lola, malapit sa simbahan ng Santo Niño de Tondo. Kung saan sa aking murang edad, nang iniwan na namin ng Laguna dahil sa pagkakasakit ng aming ama, at tuluyang iniwan kami dahil sa kamatayan. Ang kanyang kamatayan naman ang nag-iwan sa akin ng buhay. Dahil maari, sa tinatanong ako ng ibang mga tao, kung hindi daw namatay ang aking ama, ano daw kaya ang aking buhay? Dahil po ang aking ama ay mapolitikong tao din po at maraming koneksyon. So, kadalasan kung ano yung ama, minsan gusto niyang gano'n ang mangyari sa kanyang anak. Kaya po nung ako ay lumalaki sa Tondo, umiikot po ang aking buhay sa pag ako'y pumapasok, nakikita ko po ang bumbero, kasi malapit po kami sa bumbero. Malapit po kami sa police station 2. Malapit po kami sa funeraria. Malapit po kami sa eskwelahan. Malapit po kami sa simbahan. Diyan po umiikot ang aking buhay. At minsan natanong ko nga sa aking sarili, gusto ko ba maging bumbero? At meron pa po pala isang malapit sa amin, ang isang ospital, Mary Johnston Hospital. So habang ako po'y lumalaki, nakikita ko mga nagaganap sa aking paligid. At ako nga po ay naging isang sakristan din na kung saan ay naglingkod sa simbahan ng Santo Niño de Tondo. Ngunit nagkaroon ng malaking sunog sa Tondo, mga panahong 1970s po yan. Nandun sa panahon na gusto ko maging doktor dahil malapit kami sa ospital. Nandun din sa panahon na gusto ko maging bumbero, maging pulis, at maging abogado. Dahil nakikita ko rin yung mga kawalang katarungan na nagaganap sa aking paligid, sa aking murang edad. So habang patuloy na naglalakbay sa buhay, mahilig din ako pumunta sa simbahan. Nagdarasal, nagninilay dahil ang aking lola ay taong simbahan. Ngunit hindi ko maalala kung ako ay inaya niya magpari. Ang alam ko lang, inaaya ko ng lola ko sumama sa pagdarasal ng rosaryo. At sumasama ako tulad ng mga bata kasi alam ko pagkatapos ng rosaryo, may pamilya. So yun yung aking laging tinitignan. No? So sa murang edad na elementary ang estudyante, ay nasabi na raw minsan sa aming pagpupulong bilang mga magpipininsan nang tanungin kung anong gusto ko maging karir sa buhay. Siyempre sa murang edad, hindi ko naman alam ang ibig sabihin ng karir. Pero ang nasabi ko daw, gusto kong magpari. Sa murang edad na yan, nasabi kong gusto kong magpari. Ang tanong sa akin ng auntie, karir ba yan? Hindi ko naman nasagot kasi hindi ko naman alam. Basta alam ko lang, gusto kong magpari kasi nakikita ko yung simbahan, nakikita ko yung mga tao, nakikita ko yung mga pinagdadaanan ng tao. At mga panahon na yun, ibang-iba pa ang Tondo. Mga 1970s, no? Maayos pa, maganda pa yung lugar. Hanggang sa nagkaroon ng malaking sunog, doon kami naalis sa Tondo. Wala kami sa Tondo at nagpalipat-lipat sa ibang lugar. Dahil wala na ang ama, ang ina na lang nabubuhay at mga kapatid, at hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral, natira kami sa 10th Avenue, natira kami sa Kagalingin Tondo, natira kami sa Quezon City, natira kami sa Valenzuela. At natira rin pala sa Navotas. Hindi ko alam ang lahat ng mga bagay-bagay na yan. Siyempre, bilang isang bata, sumasama ka rin kung nasa ng magulang mo. Hindi ko alam, may plano pala sa akin ng Diyos. Isang araw pala, tatawagin ako ng Diyos na isang misyonero. Dahil doon pa lang sa aking pagiging bata,
kung saan-saan na ako nakarating. Ang hirap makipagkaibigan dahil konting panahon, after 2 years, 3 years, lilipat na naman kayo. Dahil siyempre, sa aming karanasan, anong kahalagaan ng isang swerteng bahay kung sa gilid naman ito ay binabaha kayo. So talagang napipilitan ka naghahanap ng maayos na titirhan. Hanggang sa nawala yung aking bukasyon, nag-aral ng high school, at unti-unti maraming gustong gawin sa buhay. Hanggang sa isang araw, yung pagdating ko ng third year high school, naimbita ng aking mga klase sa simbahan. Tumutulong sa simbahan kapag merong magmimisa sa public school, may isang pari na nagagaling sa Santo Niño de Tondo at pupunta sa amin sa Gagalangin, Tondo. Doon siya magmimisa. At hindi niyo ba alam, yung paring iyon ay naging obispo. Bishop Cortez, na ngayon ay obispo ng, kung hindi ako nagkakamali, Infanta, no? Infanta Quezon. So sa aking pakiwari, dumaan sa punto na parang ayaw ko na magpari dahil andun yung kailangan ka ng pamilya. Minsan nga nung sabihin ko sa ate ko na gusto kong magpari, ang sabi nila sa akin, bakit ka magpapari, pag-aaralin ka naman namin? So, hinamon ako kung ako yung magpapatuloy. At nagdadasal, Lord, saan mo ba ako gustong mapunta? Ano ba yung gusto mong gawin sa akin? Hanggang sa isang araw, parang nararamdaman mo, parang may kulang sa buhay. Parang marami ka nang nagawa, parang hindi ka pa rin masaya, parang meron ka mas malalim na hinahanap. Minsan dumating sa buhay ko, akala ko gusto kong maging basurero. Dahil minsan, ako'y tuwang-tuwa sa tagpo ng basurero pagdating ng hapon. Masaya nilang tinatanggap yung basura, nakangiti pa sila. Ngunit ang pinagkaiba nga lamang, hindi sila nasa ilalim ng basura. Nasa ibabaw sila ng basura, habang tinatanggap ang mga basura, may ngiti sa mga mukha. Hindi alintana kung ano nagaganap. Ang mahalaga sa kanila ay mapaglingkuran nila yung mga taong nasa harapan nila. Hindi ko alam, may kinalaman din pala yun. Pag nakikwento ko kasi yan, tinatawanan ako ng iba. Yung pala, kapag naging pari ka, dapat handa ka rin marumihan. Dapat handa ka rin pakinggan ang basura ng mga tao. Katulad din ng basura, hindi ba nire-recycle? Yung buhay pala ng tao, hindi mo dapat kinakapon. Dahil may gamit ang Diyos, kahit na dun sa mga masasakit na naganap na pangyayari sa kanilang buhay. Kung pagkamatay ng aking ama, ininda ko sa murang edad. Ngunit meron palang pinagplano ang Diyos. Unti-unti niyang binubuklat sa atin kung ano yung gusto niya. At minsan, napakasarap gasalin yung gusto kong gustuhin ang gusto ng Diyos sa akin. Iba kasi kapag ginusto mo ang gusto ng Diyos sa iyo, nag-iiwan ito ng kapanatagan, nag-iiwan ito ng kapayapaan, higit sa lahat, nag-iiwan ito ng kaganapan. Hindi naging madali para sa akin ang pagpapari. Ang daming rejection, andiyan yung mga kamag-anak mo na sasabihin sa iyo, baka naman stepping stone mo lang yung pagpapari. O baka naman may tinatakasan ka. O baka naman dahil ayaw mo ng responsibilidad. Kung alam lang nila, ang buhay pagpapari, punong-puno ng responsibilidad. Minsan pag tinatanong mo yung iba gusto magpari kasi daw, wala daw silang magawa. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung wala kayong magawa, huwag kayong pumasok sa seminaryo. Dahil sa seminaryo pa lang, pagkagising mo, marami nang gagawin. Pero bukod sa paggawa, higit sa lahat, mayroon kang panahon ng pananalangin. Sa buhay ko, maraming pinagdaanan, nagpapasalamat sa Diyos. Sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng karupukan, sa kabila ng kakulangan, pinili pa rin ako ng Diyos. At ipagdiriwang ko nitong October 19, ang ika-25 taong anibersaryo ng pagtawag sa akin ng Diyos. Nasaktan, nasugatan, pero pinaghilom. At patuloy na ginagamit ng Diyos na maghilom din sa mga taong nasugatan bilang isang reconciler of sinners. Kongregasyon kami na kung saan umaabot din sa mga taong nasugatan. Mahirap kasi ipahayag tungkol sa sugat kung hindi ka rin nasugatan. So naiintindihan mo yung lalim ng sugat. Kasi mismo yung sinundan nating maestro, ang Panginoon ay nasugatan. Pero ang higit na mahalaga, hindi yung sugat na naganap, kundi yung paghihilom, yung kaligtasan. Kaya tinatamasan natin ang buhay na walang hanggan at ang buhay na kalayaan.
ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagtawag niya sa akin sa bukasang ito. Kahit hanggang ngayon sa aking pakiwari, hindi ako karapat-dapat. Maraming salamat po, Father Ronald, sa unang bahagi ng inyo pong kwento ng pagtugon. No? Mukhang nawala po. Ayun, si Carlo. Oho. Carlo and Earl, kung ating babalikan yung kwento ng pagtugon ni Father Ronald, isa sa mga realidad na napakatingkad ay ang katotohanan na hindi ganong kadali tumugon sa pagtawag ng Diyos. No? Hindi natin pwede itong itago. Ito ay pawang katotohanan. No? At sa inyo po mga nakikinig, sa mga kabataan na nag-iisip pumasok sa buhay pagsaseminaryo, no? O pagtalima sa panawagan ng Diyos. No? Kahit naman saang paraan ng pagtugon tayo magtungo, laging mayroong karanasan ng hirap. No? Kung bakit? Sapagkat sa ganitong klaseng paanyaya ng Diyos, no, laging hinihingi ang ating pag-aalay ng sarili. May sakripisyo. Napakinggan po natin kanina si Father Ronald. Napakatingkad po nung nilalaman ng kanyang panalangin. Sabi niya, yung gustuhin ko ay yung gusto ng Diyos. No? Hindi yung kanyang sariling kagustuhan. No? At ito po ang isang konkretong pagtugon sa panawagan ng Diyos. Na tayo ay magkaroon ng kabukasan na tanggapin hindi ang hinahangad ng ating mga sarili, kundi ang hinahangad ng Diyos para sa atin. No? Kaya napakahalaga na sa ganitong klaseng pagkilatis natin sa panawagan ng Diyos, no, ay yung makita natin yung mga simple, mga payak na karanasan ng pag-aalay na sarili na ating ginagawa. No? Sa bahagi ng kwento ng pagtugon ni Father Ronald, no? Mapapansin ninyo, simula pa pagkabata, sabi nga niya, hindi niya inakala na darating ang sandali na yung palang paglilipat-lipat nila ng bahay, titirhan, no? Yun pala ay mga pangunang pahayag na siya ay tatawagin ng Diyos sa isang buhay misyonero. No? At ano pa ang buhay ng isang misyonero? No? Hindi sila nananatili sa isang lugar lang. No? Hanggat mayroong pagpapahayagan ng mabuting balita ng Panginoon, doon sila magtutungo. No? Pupuntahan, maging ang kasulok-sulukan, bahagi ng sambayanan para ipadama ang Diyos. At ito ay hindi madali. No? Dahil marami tayong makakasalamuha, may mga tao na tatanggap, may mga taong hindi bukas sa ganitong pamamaraan ng buhay. Pero sa kabila ng lahat, no, kagaya din po ng ibinabahagi sa atin ni Father Ronald, no, kapag nagawa natin na tingnan ang kalooban ng Diyos at ang kanyang paanyaya sa atin, magiging ganap ang pagtugon natin sa kanyang panawagan. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang mga patalastas. When I was in high school, that's the place where this dream that I had of being a professional athlete, specifically a professional soccer player, became a goal. When I went to college and I was playing on one of the top programs in the country, I befriended another coach who was from Chile. He told me that he thought that I had the ability to play in the South American style,
that he could even open the doors for me there because he knew the game there. So he did. When I graduated from college, just 2 months later, I traveled for the first time to Chile and had a tryout. I had to earn my spot, and I had to earn respect, and I had to show that I actually could play, which made it all the more worthwhile. It made it all the more worth it when I actually earned my starting job with the first division team called Huachipato. When I moved, a huge culture shock. My friends changed. My family was no longer there. And here I am practicing for 2 hours a day and sitting for 22 hours in my own house. I had a lot of downtime and a lot of time to think about where my life was going. And all of these questions started to come and started crashing in my heart. I started to ask, who am I? Why am I here? Why was I chosen to play here? And do I believe the things that I profess that I believe on a weekly basis? I was sitting in an ice-cold chapel in the middle of the Chilean winter, which is a terrible rainy season. And I sat there before the tabernacle, and I remember it was one day that I was just truly praying for comfort. I didn't feel a great level of comfort. I didn't feel great. And I went there to be a professional athlete, to be great. My heroes were professional athletes. I thought greatness was everything that I saw other professional athletes being. And so seeing them excel at their sport, that was greatness to me. That's what it was to be a great man. To be respected by others, to be known by others was to be great. To make money was to be great. To have a beautiful woman by your side, that's what it was to be great. And I didn't feel that I was living greatness. Mix that with the loneliness and the culture shock. I was before the Blessed Sacrament in this chapel, knowing that Jesus was present there. And I was just praying for comfort. Lord, bring comfort into my life. Bring me all the things that I believe to be great. Make that happen for me. And it was right there, in the silence of that chapel and in the silence of my heart, the loudest voice that I have ever heard that's never audibly spoken. And at that moment, I heard, "Be my priest." And that shocked me like you wouldn't believe, because it wasn't anything that I was thinking about. I immediately rejected that thought and that idea. And it was not something that I was willing to live. And it wasn't something that I was willing to do for him. I continued to live my life as a professional athlete, and things actually went very well for me. Le marca Chase Engelbert, el norteamericano, y turno atrás para... Ahora se equivoca en la devolución Pancho Ruiz. I began to experience greatness in my definition on the field. I began to experience greatness in every aspect of my life. I had a lot of friends. I was becoming well known. I had a great girlfriend, and even being named the best player in my position in the league that year. I remember sitting up in my bed at night, not being able to sleep, and recognizing, I don't know that it could get any better than this. And right there, in a split second, I recognized that I had nothing else planned for my life. I recognized that there was maybe nothing greater that I could do. And it was at that very moment this call to priesthood was heavily on my heart. And I realized that if God truly does have a plan for my life, then maybe it is priesthood. Maybe priesthood is what I'm really seeking to satisfy the longings of my heart and to satisfy the lack of peace that I continue to have in the midst of the greatest happiness that I've experienced as a human. The church does need good men, needs faithful men, and it needs someone to turn the tide. Not that I'm the one to do that, but good men who are faithful need to respond to the call of God in their life and to live out whatever He has planned for us. And if we do that, then people are going to start talking a different way about the Catholic Church, about Christianity, about men in general in our culture. Nothing is better than fulfilling the role that God has chosen for you. That is what we were created for. That is what we are called to do. And truly, nothing will satisfy us unless we do that.
Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bokasyon. Kasama po natin si Father Ronald Guzman mula sa Missionaries of Our Lady of La Salette. Kanina po napakinggan natin ang kwento ng pagtugon sa bokasyon ni Father Ronald. No? Dadako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online usapang bokasyon kung saan bibigyan po natin ng pagkakataon si Earl at si Carlo na magtanong sa ating panauhin. Mauna po si Carlo. Magandang gabi po, Father Ronald. Good evening, Carlo. Apo. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyong kwento ng bokasyon sa amin. Talaga naman pong, kagaya nga po nung sinabi ninyo, madaling pumasok, pero mahirap manatili. No? Madaling pumasok sa pag-ibig, mahirap manatili sa pag-ibig. Habang pinakikinggan ko po yung inyong pagbabahagi, pumasok lang po sa isipan ko. Maaari po ba kayo magbahagi o magkwento sa amin ng isang karanasan kung saan naranasan ninyo yung sa kabila ng hirap, sa kabila ng napakaraming responsibilidad, ay yung karanasan na kayo ay nananatili sa bokasyon ng pagpapari o yung talagang naramdaman ninyo na ito talaga ang bokasyon na inaanyayahan ako ng Diyos at ang aking bokasyon na tutugunan. Nung ako'y nagdesisyon pumasok ng seminaryo, pagkatapos ng 4th year high school. Pero 3rd year high school pa lang, dahil sa aking karanasan sa aking mga kasamang kaklase, na kung saan sila ay aktibo sa paghahanda ng gamit sa misa, ito ay naging tulay para sa akin magkaroon na mabuksan, gisingin muli ang bukasyon ng paglilingkod na nawala sa akin habang tumatakbo ang panahon. Habang ikaw ay nag-aaral sa elementarya, nag-aaral sa high school, hanggang nga pagdating ng 3rd year, parang unti-unti akong hinahanda ng Panginoon. At doon ako na nagka-interest, kaya 3rd year high school pa lang, dahil nga sa aking pagiging masigasig sa pagtulong sa gamit sa misa, kapag meron kaming misa ang pampubliko sa aming eskwelahan, once a month, ay nakikita ng aking mga klase ang aking inclinasyon na interesado ako. Kaya tinatawag na nila rin akong father. No? 3rd year high school pa lang. No? At nandun din yung aking mga guro, kahit sa ibang reliyon, ay humingi din ng dasal at meron pa nga akong teacher na kung saan mas matanda pa sa akin. Ipayungan ko daw siya tungkol sa pag-ibig. Sabi ko, ma'am, mukhang hindi po ko pa yata eksperto yung paganyang usapin. No? Siguro ang sinasabi niya lang ay, tulungan mo ako, makinig ka lang. No? Sa buhay naman kasi ng pagpapari, hindi naman kinakailangan talaga magsalita. Maraming pagkakataon na dapat kang makinig, hindi magsalita. Dahil ang dami nang nagsasalita, ngunit kakaunti ang nakikinig. At ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, na matutong makinig, hindi lang magsalita. At kung ako ay nasa first 5 years ng ating pagpapari, yung sinasabi ko kanina na madaling tanggapin ang pag-ibig, ngunit mahirap manatili sa pag-ibig. Madaling pumasok, ngunit mahirap manatili sa pagtugon. Muntik ko nang iwan yung pagkapari. Dahil nagkaroon ng isang activity noon na nagkaroon tayo ng tinatawag, maaaring hindi pa kayo kuha, no? Yung tinatawag na Year of the Father, Year of the Son, Year of the Holy Spirit. Yung panahon ng Year of the Holy Spirit, ako ay naatasan ng aking kura paroko bilang pari na maghanda ng tinatawag na culmination para sa Year of the Holy Spirit. So nandun yung kasigasigan ng paghahanda. Ang dami kong ginawa na paghahanda, no? Nangailangan ako ng iba't ibang makagamit kasi gagawin ang culmination of the Year of the Holy Spirit siguro about 4 kilometers papuntang bundok kung saan anyayahan yung mga kabataan, yung mga parokyano. Doon yun sa Santiago Isabela. Ako ay in charge, so ang dami mong kailangan. Walang kuryente doon, walang speaker, walang tent, kasi magdamag na gagawin yun. Pero lahat ng mga kinailangan ko, sa awa naman ng Diyos, unti-unting nakakapag-provide ng kuryente, nakapag-provide ng sasakyan, nakapag-provide ng speaker, nakapag-provide ng mga taong gagawa. Ngunit, alam mo ba, dahil lang sa isang bagay, nung nagsisimula na kami, nagdadasal kami ng rosaryo.
Dahil hindi ko naman nakalaing uulan kasi napakaganda ng ng kalangitan, may bituin. Di ba may kasabihan pag may bituin, hindi uulan? Hindi pala sa lahat ng pagkakataon. Dahil unti-unti yung bituin na yan nawala. Nung gabi na yun, unti-unti hinihipa ng hangin at maya-maya umaambon na. At umaambon, habang umaambon, lumuhod na ako para makagdasal. Habang yung diakono sa katabi ko na aking kaibigan, parang sabi niya, nasisiraan na yata si Father, parang give up naman na yata. Pero hindi niya alam ko yung nagdarasal. Ito naging prayer ko nun. Lord, please, spare us with this rain. Hindi ako pinakinggan ng Panginoon. Habang dinadasal ko yun, lalong bumubuhos ang lakas na ulan. Sabi ng Paris Priest, ano na natin? Call up na tayo? Father, wala na tayong magagawa. Hindi niya alam sa loob-loob ko, parang nibugyat ang aking puso. So binaba namin lahat, ang mga kabataan, mga matatanda, lahat. Tapos guro kami, mga bandang mag-aalas 4 na ng madaling araw. Tapos, parang ayaw ko magmisa. Masama ang loob ko sa Diyos. Sabi ko sa kanya, daya-daya mo naman. Hiningi ko lang naman sa iyo, huwag umulan, pero umulan. Tapos, tutulog na akong gano'n. Tapos, may kumatok na naman. Parang ayaw ko talaga magmisa. Father, wala pong paring magmimisa kasi yung pare ay pumunta dun sa dahil pinakailangan niyang pumunta. Dahil nubena yun ng Lazaret Sige, baba ka pa rin. At habang nagmisa ako, mabigat yung loob ko. Habang nag-humili ako, hindi ko nakayanan. Talagang doon ako bumigay para akong naiyak. Napakaganda ng imahen ng pari at ng laiko. Ang isang laiko na tumulong sa akin ng mga panahon na yun, na dati ko rin kaibigan, na dating napakalaki ng katawan pero nagkasakit ng cancer. Pero lumaban siya sa kabila ng lahat. Sabi niya lang, Father, nandito lang kami. Ano man, Father, nandito lang kami. Nagbigay sa akin ng inspirasyon mo. Tapos, sabi ko nga nung gabi na yun, Lord, bakit ganun? Nung ako'y natutulog na sa aking diwa, bakit di mo ako pinagbigyan? Pero sumakit din yung Panginoon sa diwa ko Sabi niya, Ronald, nangailangan ka ng speaker na gagamitin, na malaking speaker, binigyan kita. Nangailangan ka ng sasakyan, binigyan kita. Nangailangan ka ng tent, binigyan kita. Nangailangan ka ng kuryente, binigyan kita. Sa sandaling panahon lahat ng hiningi mo, binigyan kita. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi kita pinagbigyan. Alam niyo ba nang umaga na yun, matapos ko yung misa, ayoko nga bumaba. Tinawag na naman ako ng secretary, meron daw blessing. Sige, binibless ko yung card, yung sasakyan. Nung habang binibless ko yung sasakyan, may napansin ako, may mga itlog na maraming itlog doon sa camper sa sasakyan. Pagkatapos ko mag-bless, akit na ako sa kwarto, ayoko makipag-usap sa tao. Unting-unting doon ko na intindihan. Kinakailangan katulad ng itlog para lumabas ang buhay. Kinakailangan mabasag ka muna. Binasag ako ng Diyos. Dahil ng mga oras na yun, nakalimutan ko ang Diyos. Sarili ko lang ang aking iniisip. Ginawa ko to, ginawa ko yan, ginawa ko to, ginawa ko. At ito yung laging hamon sa aming mga pare. Hindi kami, kung hindi siya. Sapagkat kapag inisip mong ikaw lang yan, makakainin tayo ng lahat ng hamon ng buhay. Tulad ng pandemyang ito. Kung isipin lang natin tayo lang, hindi natin kakayanin. Kaya, panalangin pa rin napakahalaga para manatili sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtugon. Pangalawa, napakahalaga na mayroon kang mga taong kamanlalakbay na hindi ka pipilitin, lumakad ka na o tayo na, kundi handang huminto kung nasaan ka. At handang sabihin na, kung ready ka na, lakbay na tayo. Napakahalaga na meron tayong mga ganon. Sa lahat na nag-iisip na pumasok sa seminaryo at sa aming lahat ng mga pare. Ang mga laiko ay hindi natin kalaban. Hindi sila banta sa ating paglilingkod. Sila ay kamanlalakbay. Sila ay kasama. Ang kinakailangan ko lang din maunawaan at manuwaan namin lahat bilang lingkod ng Diyos ang salitang pagpapakumbaba. Minsan, ang lahat na yan ay pinangyayari ng Diyos, pati pagkabasag, sapagkat sa bawat pagkabasag,
Hindi naman lamat ang naiiwan, kundi may bagong pagtingin. Kapag may bago kang pagtingin, kahit may sugat ka, makakaya mong tumingin na maganda pa rin. Sabi ko nga one time sa aking reflection, huwag kang maging bitter, maging better. Maraming salamat po, Father. Grabe, wala na po akong masabi dahil, grabe, ang deep noong ibinahagi niyo po sa no? Siguro naalala ko lang po yung isa ko ring karanasan. Kagaya rin po nakaramdam din po ako ng mga pagkakataon kung saan parang hindi ko na marinig ang Diyos. At tinanong ko yung isang paris, sabi ko, bakit hindi ko na marinig ang Diyos? Doon naririnig ko siya. Ngayon hindi ko na siya marinig. At sabi niya lang sa akin, baka ito yung sandali kung saan inaasahan ka naman ng Diyos na hanapin yung tinig niya. Kasi kaya ka naghahanap, kasi baka hindi naman sarili mo ang tumatawag, kundi ang pagtawag ay mula sa labas, mula sa hiwalay sa iyo, hindi sa sarili mo, kundi isang Diyos na tumatawag sa iyo. At yun din po yung siguro magandang natutunan ko po sa inyo pong ibinahagi sa amin, no? Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang instrumento, ng iba't ibang pangyayari sa buhay, at kung minsan ay kailangan pa niya tayong pasagin, no, yung sarili nating paniniwala, yung sarili nating kagustuhan at pag-iisip, upang maipakita niya at mapasok niya yung ating mga sarili, yung ating mga puso, nang sa gayon, manatili tayo sa biyaya, sa awa at sa pagtawag ng Diyos. At siguro naalala ko lang yung sinabi ni San Pablo nung siya ay nagrereklamo sa Diyos. Bakit ako may tinig sa aking laman? Ang sabi lang ng Diyos, my grace for you is enough. At siguro ho, yun yung napakagandang larawan ng inyong kwento, no? Na ang biyaya ng Diyos sa kabila ng ating napakaraming kagustuhan, kabila ng ating napakaraming iniisip at plano sa buhay, mananatili lamang tayo kung iisipin natin palagi ang kalooban ng Diyos. Maraming salamat po ulit, Father Ronald, sa inyong pagbabahagi. Thank you, Carlo. Salamat po, Father Ronald and Carlo, sa inyo po mga pagbabahagi, no? Parang nawala si Earl, pero bago pumasok sa Earl, isa sa matingkad na nais kong pick upin mula sa sharing ni Father Ronald. Sa larangan ng pagtugon, napakahalaga ng pakikinig sa Diyos. No? Sabi ni Father Ronald kanina sa atin, hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ang magsasalita. No? Kahit nga sa larangan ng pakikitungo sa laiko o sa mga taong lumalapit sa atin, no? May mga pagkakataon para magawa natin yung isang maayos na pagtugon, kailangan muna natin makinig sa Diyos. At maging maingat din tayo kasi baka yung pakikinig natin ay umuuwi sa sarili lang natin. No? Kaya nga, para maging ganap yung pakikinig natin sa Diyos, lagi tayong pumapasok sa diwa ng panalangin at pagninilay. No? At ito, napakahalaga ito sa buhay ng isang pari. No? Kapag hindi na siya marunong makinig, siguro sasabihin din ni Father Ronald sa atin, no? Ang mga susunod dyan, marami ng karanasan na hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. No? Kaya sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, no? Sa diwang ito na nakikita ninyo kung ano ang mga mahahalagang bahagi na dapat ninyong bigyang pansin, dalhin nyo sa panalangin yung inyong paghahangad na tumugon sa tawag ng Diyos. No? Inuulit namin, hindi man madali ang pagtugon, pero namamangha tayo kasi ang pagtugon hindi pansariling gawain. Ang pagtugon ay laging bunga ng ating pagtanggap sa grasya ng Diyos na gagamitin natin para tayo'y makatugon sa Kanyang panawagan. Nakakatuwa nga yung sharing ni Father Ronald, no, tungkol doon sa pagkakataon na nakaramdam siya ng pagtatampo, no, kasi ang dami planong lahat, no, at hindi din inaasahan na uulan sa ganong pagdiriwang. Pero matapos
yung pagtukoy ni Father Ronald sa kanyang nararamdaman, sa kanyang pinagdadaanan, nang muli niyang balikan yung katotohanan ng kanyang pakikinig kung saan siya inaanyayahan ng Diyos, nagkaroon ng panibagong buhay. No? Minsan, Father, kailangan talaga nating tukuyin ang nararamdaman natin. Mahirap kapag kinikim-kim lang natin yan. No? Lalo na po siguro, Father Ronald, kapag palagi nating dinideny na nararamdaman naman talaga natin. At kapag nagagawa nating tukuyin, siguro ang ikalawang bahagi ay pagdasalan. At kapag napagdasalan, alam naman po natin, may grasyang ibibigay ang Diyos sa atin para magawa ulit nating tumugon. Punta po tayo kay Earl. Earl? Ay, magandang gabi po ulit, Father. Opo. Father Randy at Carla, si Father po kasi ay na-assign sa Silang, kaya sa Lasalet, no? Ngayon po nasa Caloocan na po siya. At malapit din po siya sa aming pamilya, parang kamag-anak na po namin si Father. At siguro po kahit po dun sa naibahagi niya at yung sa experience ko, no? Kasi si Father Ronald ay una kong nakasama nung wake nung pinsan ko, si Jake na Yumao, kapatid ni Vince. At siguro ang gusto ko po itanong ay yung tungkol sa pagyakap nyo dun sa woundedness, no, ng mga tao. Paano nyo nagawa yun, no? Pati rin yung isa sa charism ay to reconcile, no, sinners back to God. Paano niyo po, Father, nagagawa yun? Ano yung sandata, ano yung malalim na pinanghahawakan ninyo para yakapin, no, yung mga sugat ng maraming tao at pabalikin din sila sa Diyos, yung mai-extend, no, ang Diyos sa kanila. Maraming salamat po. Hirap ng tatlong na yan. Kaya sa theology, siguro ang unang basihan ng pag-akap ng sugat ng ibang tao ay yung matutuwa mo ding akapin yung sarili mong sugat. When you learn to embrace your own wounds, for me, that's the beginning or that's the first sign of healing. Yung kapag natutuwa mong tanggapin at akapin yung sarili mong sugat, doon din nagsisimula yung paghihilom. At nahirap akapin ng ibang tao kung sa sarili mo rin hindi mo kayang akapin yung mga kahinaan, yung mga karupukan, yung mga flaws mo sa buhay, kakulangan, diba? Kasama na yung mga frustrations and disappointments mo. Hindi natin may tatanggi na itong mga ginagalawa natin, yung mga kasama nating tao, katulad din natin, hindi sila perfecto. Meron din silang kainaan, meron silang karupukan, meron silang kakulangan. So hindi matatanggal na isa madidismaya ka, mapapastrate ka, di ba? Yung lahat ng mga ganong bagay. Pero kapag natutuhan mong tanggapin, gumagaan. At sa karanasan ko, pinangyayari ng Diyos kasi sabi nga, you cannot give what you do not have. So, kapag naintindihan mo na masugatan, alam mo na hindi madali ang sugat. At yung mga tao na nasusugatan, ang kailangan nila ay hindi yung tao maglalagay ng asin o suka dun sa sugat nila. Because that's an insult to injury. Yung sinasabi kanina ni Father Randy nga na yung pakikinig. Yung pakikinig. At kapag nakinig ka, huwag kang mangangako ng langit at lupa. Makikinig ka lang. You will not over-empty. Parang papadamon mo lang sa kanila, sincerely na, in any way I could be of help, just let me know. Sa anumang paraan na maaari, makatulong ako para mapagaan ang iyong pinagdadaanan. Sabihin mo lang. At in between, sinabi mo yun sa kanya,
at the back of your mind, dapat sinasama mo siya sa dasal. Dahil hindi naman ikaw ang nagtatrabaho dyan. Ito minsan yung nagiging frustration sa disappointments namin yung mga pari at kung sino mang laiko o tumutugon, akala nga natin, sabi ni Father Randy kanina, baka naman sarili lang na lang natin, yung tinutugunan natin, hindi na natin tinutugunan yung gustong mangyari ng Diyos sa atin. So, matutong mong akapin lahat ng mga bagay-bagay na yun at tingnan na hindi doon natatapos ang lahat. Kahit na sa pinakapangit na pangyayari ng buhay, meron at meron pa rin bubuklatin ng Diyos, ibubunyag niya sa iyo sa tamang panahon kung bakit nangyari yun. And Lord, human as we are, ang una natin reaction, yung gagalit ka, may inis ka, di ba? Kasi hindi mo naiintindihan, di ba? Pero pag unti-unting tinanggap mo, natutuhan mo, akapin mo, itaas mo, you will begin to wonder and surprise, meron palang mas magandang ibibigay sa iyo ang Diyos. So, yun yung sa akin, na ang hirap makinig sa mga taong nasugatan, sa mga taong namatayan, sa mga taong nawalan. There was even a point, meron akong ginabayan, to the point na talagang minumura niya ang Diyos. And the irony of it all, he was an ex-seminarian. But I did not judge him. Hindi ko siya inusdahan. Kasi yung tao nasugatan eh. Malalim. So makikinig ka lang. Hanggang sa dumating yung araw, siya na mismo nagsasabi, natanggap ko na. So yung mga bagay-bagay na iiwan niya, yung dating na parang gusto mo ipagtanggol yung Diyos, kasi bakit minumura mo yung Diyos? Gano'n? Hindi. Pakinggan mo lang siya. At siya rin yung makakapagtanto na may plano pala ang Diyos. Bakit nawala yung mga people sa buhay na ganito? Bakit ganito nangyari? Bakit ganito? Siyempre lahat naman tayo, no? Kapag ito ang ginamit mo, bibigay ka. Kapag isip lang ang ginamit mo, bibigay ka. Pero kapag natuto kang makinig sa sinasabi ng puso mo, magugulat ka sa maaaring ipapahiwatig ng Diyos sa iyo. Ano nga yung sinasabi doon sa isang libro is Anthony Saint-Exupéry? What is essential is always invisible in the eye. Because sometimes this eye is very deceiving. Di ba? So yun ang natutuhan ko para matutong akapin din at isugat ng iba. Dahil natutuhan ko rin akapin yung sugat ko. Maraming salamat po, Father. Naalala ko po yung siguro naman po marami sa atin ay nakapanood na The Passion of Christ. Yung tagpo na si Maria, yung hahawakan na niya yung paa ni Jesus na nakapako sa krus. No? Parang hirap, no? Bilang isang ina. Parang hirap hawakan. No? Pero imagine ko nga po ano ba yung pwedeng reaction? Pwede mong magbala si Maria, no? Pwedeng maloka siya, no? Pero yung unti-unti niyang hinawakan yung paanan ni Jesus na nakapako, no? Nakapako sa krus, sugatan. Na tahimik siya, pinalikan niya, no? Yung pakikiisa rin niya, no, dun sa krus ni Jesus ay isang panawagan din sa atin. Yung ibang sinasabi ni Father na hindi natin kailangan magsalita. Pero ang kailangan natin ay makiisa. No? Yung paghawak. At nung tinanong nga ni Jesus, no, tinanong daw si Jesus kung gano'n niyo ba kamahal, no, ang mundo. Ibinukan na daw yung kanyang kamay, yung dalawa niyang kamay. No? At pinako siya sa krus. No? At siguro ito yung panawagan sa ating lahat na yung pagtawag ng Jesus sa atin. Hindi niya tayo pinapangakuan na komportabling higaan. No? Na kahit siya, sa simula pa lang, pagsilang niya sa mundo, saan siya humiga, sa isang sabsaban. Ate, matigas na At hindi komportable. Pero what matters is it's worth it. Kaya mga minamahal na kapatid, no? It's not
about the pleasure of serving the Lord, but it's about realizing na binibigyan tayo ng Diyos ng kabuluhan sa buhay na ito. Oo, mahirap, pero nagbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiyahan. Maraming salamat po, Father. Thank you, Lord. Thank you. Kanina po habang nakikinig ako sa inyong pagbabahaginan, Father Ronald and Earl, no? Father, na paalalahanan ako nung idea na we are wounded healers and broken reconcilers. No? Sa tuwing tayo ay tumutugon, lagi po nating tatandaan, mga kapatid na nanonood sa amin, nakikibahagi at nakikilakbay, wala naman pong perpektong pagtugon eh. Bakit? Kasi hindi naman natin kayang tumugon sa ganang kakayahan lang natin. Kanina po, binibigyan pansin ito ni Father Ronald eh. May mga pagkakataon, hindi naman talaga natin hawak ang sagot ng mga tanong ng mga tao, ng kanilang mga pinagdadaanan. Pero lagi nating tatandaan kung bakit hindi magiging perpekto ang tugon natin. Ito ay dahil ang magdudulot ng perpektong pagtugon ay kapag tayo ay nakipagtulungan na sa grasya ng Diyos, napupunan sa kakulangan na mayroon tayo. No? Minsan po, Father Ronald, ang nagiging dahilan ng mga kabataang lalaki, siguro kahit yung mga kabataang babae, para hindi pumasok sa pagpapari o sa pagseseminaryo o pagpasok sa relihiyoso o relihiyosang buhay, ay laging yung kaisipan na, hindi po ako karapat-dapat dyan, no? Sino po ako? Meron po akong mga nakaraan, meron po akong mga sugat, meron po akong mga pinagdadaanan, no? Pero kung titingnan natin, sa kabila ng lahat ng nakaraan na mayroon tayo, no? Bakit kaya tayo tinatawag ng Diyos sa buhay na to? No? Marahil, masasabi namin, ako bilang pari, siguro po yung makakarelate din si Father Ronald, no? Hindi natin masasagot ang tanong na bakit ako tinawag ng Diyos sa buhay na ito sa isang kaganapan lang sa buhay natin. Hanggang ngayon po, sinisikap po naming unawain ito. No? Sabi nga, habang buhay ay patuloy na pakikiugnay sa Diyos para unawain kung ba't nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. No? At sa pagtugon natin, lagi nating tatandaan, bahagi na ang nakaraan natin. No? Hindi natin pwedeng sabihin na, tumugon na ako, wala na yung nakaraan ko. Hindi eh. Kahit nga po ang mga santo, may mga nakaraan. Pero, nang pumasok na ang Diyos sa bahagi ng kanilang pagtugon at nagbigay ng grasya ang Diyos sa kanila, yun na ang simula ng pagpapanibago ng puso at ng kalooban. Kaya nagawa nilang tumugon. No? Kailangan natin ng isang mahinahong pamamaraan para makatugon sa Diyos sa kanyang pagtawag sa atin. Unang-una, hindi naman po tayo Diyos. Tayo po ay tumutugon lang sa panawagan ng Diyos. No? Kaya, kung tayo magiging alipin ng ating mga nakaraan, talaga pong walang mangyayari sa ating pagtugon. Hindi natin kinakalimutan ang mga kahinaan, kakulangan, at pagkakamali natin. Sabi nga ni Father kanina, yung mga sugat na mayroon tayo. Pero lagi natin tandaan, pinaghilom ng Diyos ang lahat ng ito sa buhay natin. At nang makatagpo tayo ng mga taong sugatan, ng mga taong mahina din, kagaya natin, wala tayong ibang ibibigay sa kanila, kundi ang Diyos na nagbigay din ng grasya at biyaya na kailangan natin. Father Ronald, sa pagkakataon pong ito ay binibigay ko po sa inyo ang pagkakataon para sa inyo po mga pangwakas na pananalita at mensahe sa mga nakinig at nakilakbay po sa atin ngayong gabi.
Una po sa lahat ay pasasalamat at pagkilala sa kabila ng mga ano ba ito? Sa maraming maaaring tawaging makapanayam ay napili niyo akong ibahagi kung paano ako tumugon sa aking bukasyon. At ganun din sa lahat ng mga sumusubaybay at mga kabataang nagninilay at nagdarasal kung paano ba tumugon sa panawagan ng Diyos, ay huwag matakot. Hindi natin kakayanin kung tayo lang, lalo pag tumugon tayo, baka ibang hamon na naman ng buhay o dadatnan natin. Pero hindi nagbabago yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi nagbabago sa kasaysayan. Tapat ang kanyang pag-ibig. Tapat ang kanyang biyaya. At ito yung maaari nating panghawakan. Dahil maraming magiging balakid. Kuminsan ang ating pamilya. Kuminsan yung ating sitwasyon sa buhay. Pero huwag natin tignan sila bilang balakid. No? Sabi nga sa wikang Ingles, do not see them as a stumbling block, but use them as a stepping stone to bring out the best in you. Dahil ang Diyos ay mayroong plano sa bawat isa sa ating lahat. Kahit na yung mga pangit na nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, lahat yan may kinalaman. Tulad nga ng pagkamatay ng aking ama, tulad ng pagkakasunog mo sa tondo, tulad ng mga bagay na nawala sa amin. Akala mo lang kuminsan nawala sa iyo. Pero ang totoo, dinagdagdagan ka lang ng Diyos. Pero mapupuno ka lang ng Diyos kung alam mo rin, marunong kang magbawas ng iyong sarili. God can only fill us if we know how to empty ourselves. Yung mga nawala sa atin, kasi kabahagi ng pagtugon, handa kang may mawala. Sometimes you have to leave your comfort zone, your comfort life, yung mga bagay-bagay na parang akala mo mahalaga, ay hindi naman pala talaga mahalaga. So may mga bagay na pahihindihan ka para sa bagay na higit na mas mahalaga. Pero hindi natin makikita to habang punong-puno tayo ng ating sarili. Pero kapag matutuhan natin maghubad ng ating sarili, tulad din ng buhay ni San Francisco ng Assisi, tulad din ng ibang mga banal, when they learn to empty themselves, doon nila nakita yung mas kapunuan, kagalakan at kaganapan sa buhay ng pagtugon, sa paglilingkod, sa simbahan, at ganoon din sa siguro sa pagtugon na yan sa tawag ng Diyos sa ating bukasyon. Maging pagpapari man o pagmamadre o anumang bukasyon para sa ngalan ng paglilingkod. So sa lahat po ng mga kabataan nag-iisip, na tumugon, huwag matakot dahil kakampi natin ng Diyos sa bawat pagtugon. Salamat po. Father Ronald, sa ngalan po ng Ministry sa Pagtataguyod ng Bukasyon ng Diocese of Imus at kasama po ang aking mga kasama ngayong gabi, si Carlo at si Earl, ay nais po naming ipaabot ang aming pasasalamat sa inyo pong pakikilakbay at syempre po sa pagpapaunlak sa amin pong paanyaya para sa online usapang bukasyon na ito. No? Bagamat hindi natin magawa na magsama-sama sa isang lugar dahil sa kasalukuyang kalagayan natin, ay naisip po ng ministry na ganapin ang ganitong usapang bukasyon para din umalalay, lalo na po sa mga kabataan na nag-iisip pasukin ang buhay, pagpapari, pagmamadre o pagiging isang relihiyoso at relihiyosa. At napakalaki pong bagay ng inyong pagbabahagi na ginawa sa bawat isa sa amin. No? At lagi po kayo makakaasa sa aming panalangin. Salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta, lalo na po sa akin. No? Naramdam ko po ang pagiging kapatid na pari ni Father Ronald sa akin. No? Sa maraming pagkakataon
ay nakakapagbahagi na, nakakapagkamustahan po kami. Sa inyo po mga kabataan, sa mga nakikinig sa amin, kung kayo po ay may mga tanong at paglilinaw, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe through private message sa messenger account ng Ministry ng Bokasyon ng Diocese ng Imus. Upang formal na tapusin ang ating online usapang bokasyon, pangungunahan ni Father Ronald ang ating closing prayer at final blessing. Po, bago tapusin ang panayam na ito, ay papasalamat kay Father Randy, kay Carlo, kay Earl sa pakikilakbay niyo sa akin at pakikinig din sa kwento ng bokasyon. Harinawa, ang bokasyon ito ay nakapagbigay inspirasyon at pagbubukas sa kamalayan ng mga kabataang nilay at nagdarasal para tumugon sa bokasyon. Samahan niyo po ako magdasal at anyayahan natin ang banal na Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at butihing Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa buong araw na pinangyari niyo sa aming buhay. Kayo po ang unti-unting nagbubuklat ng inyong mga plano at kagustuhan sa aming buhay. Kumisan bilang tao, nangingibabaw sa amin ang takot, ang pangamba, kung kakayanin man namin tugunin ang lahat ng panawagan mo sa amin. Ngunit isa lang ang maaari naming pangawakan, sapagkat sinabi mo mananatili ka sa amin hanggang sa wakas ng panahon. Palalayan mo po ang mga kabataan na nagninilay tumugon sa bokasyong ito. Tulungan mo po silang hindi lamang ituon ang kanilang sarili sa mga bagay na hindi mahalaga, kung hindi matutuwang kalimutan ng sarili upang makatugon sa mga bagay na higit na mas mahalaga, na hindi kayang ibigay ng mundong ito, kundi ikaw lamang. Patubayan niyo po ang bawat isa sa amin at ang aming mga pamilyang kinakatawan saan man na sila naroroon sa mga oras na ito. Basbasan mo po ang iyong simbahan na may pinagdadaan ng malaking hamon ng buhay. Tulungan mo po kaming maniwala na higit na mas malaki ka kaysa sa aming mga pangambat takot at sa karamdaman ng mundo sa tinatawag naming COVID-19. Alam po namin hindi mo ito kagustuhan. Yun alam din namin sa tamang panahon ay paghagalingin mo hindi lamang ang mga may sakit sa katawan, higit sa lahat sa espiritu at katotohanan. Papaglinasin mo po sa amin ang init ng pag-ibig upang makatugon kami sa bukasyong ng paglilingkod. Kasiyanin mo nawa kami ng iyong awa at sa bisig na mahal na Beren na siyang magbibigay sa amin ng kapanatagan sa bawat panalangin niya para sa amin. Nakasama namin siyang nananalangin ay mag-iwan nito sa amin ng kapayapaan at katahimikan at higit sa lahat kapanatagan na maaari naming pagkuwanan ng mga inspirasyon kapag kami dumadaan sa pagsubok. Hinihiling namin ang panalangin ito, Ama, sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritong Banal, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ngayon po ay gagawad ang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I Love. Bokasyon. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you, Father Ronald, Carlo, and Earl. God bless.